Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan? Nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Para ba ang batas natin ay wala ng dangal? Tila ba ang batas natin ay duwag sa mga taong may pera, sa taong tulad niya? O batas na sangka? Tila ba hindi ang ating hukuman? Okay, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito po ang lingkod, Epipandio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa umaga pong ito, bagong lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal at kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, ang ating pong minamahal na House Speaker Martin Romualdez at maging ang ating mga makikisig, mababait, magigiting at tapat ng mga congressman dyan sa Kamara. Magandang umaga po sa inyong lahat. At gayon din sa ating mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang ating mga kababayan sa abroad, at syempre yung ating mga Epipandio supporters o subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, ako ay natutulog pa kasi ano pa lang ngayon anong oras pa lang ba ngayon na 4 p.m. Okay, 4 p.m. pa lang. 4 p.m. 4 a.m. pala, sorry. Hindi ko na na may tumatawag pala sa akin yung isa sa aking makakasama na kung sakali pong kumasa, ito pong si Tado ba to? Yung galing sa mental. Yung nga pala, yung nawawala na sa sarili dahil sa, kumbaga balita ko, nagsasabog nitong hayop na to. Kitang-kita naman sa galawan praning to. So, may nakarating po sa akin mula po sa kumbaga kaibigan natin, kumpare ko mismo ito, NBI ito, na itong taong ito hindi maganda record itong hayop na to, no?
So, ito yung sundalo na kung saan masasabi mong sundalong tae. No? Na sobrang baho. Hindi lamang yung kanyang bunganga, pati yung kanyang pagkatao. Balita ko, tinatawag ako itong sundalong kanin eh. Pero mabuti na yung kanin, nakakain. Kaysa naman sa tae. No? Nasa amoy pa lang, mukhang hindi na karapat dapat. So, natuwa ako nung naririnig kong nung pa siya hindi pa, kasi akala ko emergency lang. Nasa tabi ko kasi halos yung cellphone ko halos siguro mga 4 na dangkal lang yung layo sa uluhan ko. Sabi ko, uy, nagre-ring ah. So, sinagot ko ngayon, akala ko emergency kasi hindi ako nasanay na ganung oras na minsan kapag may ganung tawag, kalimitan kasi personal na yun. Nung sabi sa akin ng aking ang ating National Vice Supreme Commander, Supremo, sumagot na sa'yo yung baliw. Naisip ko agad, sino bang baliw? Wala naman akong ibang alam na baliw. Sabi ko, dalawa lang naman. Si Sarah. At saka ito nga. Itong nawawala sa sarili na kung saan kapag nauubusan na ng maintenance sa utak, yun, nababaliw katulad ni Sarah. Kaya kailangan ulit turukan. So, sabi ko, anong sabi? Pumayag na ba? Kaya saan? Napatayo ako. Hindi ko nakalimutan ko nga na wala pala akong brief eh. So, buti na lang, diba? O di, sabi niya, panoorin mo, ito, papasa ko sa'yo. Galit na galit. Sabi ko, galit na galit? Bakit? Mukha yatang, ikaw lang yatang kumasa dito sa baliw na to eh. Sabi ko, ganun ba? Galit na galit. Kawawa naman si Lolo. Sige nga, panoorin ko. Nung pinanood ko po, mga minamahal ko mga kababayan, ako'y natuwa. Pero, ako din ay nainis. Ako ay talagang, may part doon na ako ay naaawa din. Ngayon, para maintindihan nun ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, panoorin ho natin yung sinasabi po nung sundalong tae. No? At panoorin ho natin. Magkato kayo, kinutulak ninyo ang mga kababayan natin na tumayo na pasukan na ng demonyo, na walang gugustuhin kundi dugo, kundi patayin kayong lahat. Ayaw namin, pakinggan mo, BBM BBM Tampa, lahat kayo sa gobyerno, AFP, PNP, ayaw namin maghantungan tayo to a French-type revolution. No? Remember the guillotine, the French Revolution? Pinukutan nila ng ulo, lahat ng aristocrat, lahat ng gusto nyong umabot tayo sa ganon. Yung Pilipino, malapit sa ganon. Kaya, ang solusyon dyan, simple. Isa lang ang dyan eh. BBM, Tamba, Congress, lahat kayo sa gobyerno, ang solusyon sa inyo, good governance lang. Uy, nadinig ko na yun. Good governance, nadinig ko na yun. Pucha, problema yun, sinasabi ni Duterte yun eh. Sinasabi ni Sara yun eh. Sa part na to, mga minamahal kong mga kababayan, ako po'y awang-awa dito eh. Ako po ay halos araw-araw ang kaharap ko, mga opisyal ho. Merong captain, merong major, merong colonel, at paminsan-minsan naman may general. Pero di pa ako nakakita ng ganitong magsalita na parang wala sa sarili. Nakikita po ko, may mga kilala kong colonel, captain, major, kahit sila ay retiro na, yung formality ba? Yung galawang sundalo, yung galawang nasa tama pang pag-iisip, mararamdaman mo pa rin, makikita mo pa rin.
Pero ito, nung napanood ko to, itong sinasabi niyang ito, ako na nagsasabi sa inyo, kahit hindi na, huwag nyo nang itanong sa doktor eh. May tama ho to sa utak. Tumutugma po yung sinabi ng aking kumpare na ayon sa kanilang pagsisiyasat, may sayad ho talaga to. Kaya nga minsan hindi daw tumatabi yung asawa nito sa kanya dahil minsan iniisip niya na yung katabi niya Abu Sayyaf. Kaya ang ginagawa, humihiwalay ito ng tulog. At saka ito, pag natutulog, lagi po itong may nakatakin. May nakatakin na kutsilyo. Kasi, hindi na pala ito pwedeng pahawakin ng armas dahil minsan na pala itong dinala sa police station. Dahil, magaslaw. Hindi alam ng tulongges na ito na kung ano yung ating koneksyon, hindi alam nito kung ano yung ating magagawa. Basta, tinawag niya akong sundalong kanin. Pero maganda naman dahil ikararangal natin na tayo ay naging sundalong kanin. Huwag lamang maging sundalong tae. Mas mahirap yun. Masagwa at saka maalingasaw sa tainga. Sa tainga, sa ilong pala. Akala ko kasi bumaliktad na yung tainga sa ilong eh. Diba? So, sa part na to, naawa ako sa kanya. Para siya nagkikwento ng isang imahinasyon niya na akala niya yung magaganap. Diba? So, sinasabi niya dito yung nangyari sa ibang bansa na pinugutan si ganon, pinugutan sa ganyan. At ang napansin ko dito sa taong ito, hindi pala ito marunong lumaban na nag-iisa. Gusto niya lagi siyang lalo na pag naiipit na siya, pag alam niyang nabubuking na yung kanyang katarantaduhan, yung kanyang yabang-yabangan, idadamay niya na yung mga taong bayan. Idadamay niya na yung taong bayan. Ang tanong, sino taong bayan? O baka mga tambay lang yan? Taong bayan daw. Sino taong bayan? Halos 99% ng taong bayan ay hindi naman sumusuporta kay Duterte, kundi sa ating mahal na Pangulo. Yan ang katotohanan. Sa Visayas, kung tatanungin mo dyan yung mga Bisaya, halos 99% sa ating mahal na Pangulo. Sa ating mahal na Pangulo naniniwala. Dahil nakita nila na ang utak ng ating mahal na Pangulo ay sapat para pamunuan ang ating bansa. Hindi katulad ni Sara Duterte na kapag ka nawala na yung visa, yung gamot na itinurok niya sa kanyang katawan, bigla na lamang po itong nagwawala. Bigla na lamang po itong nagsasalita nang wala sa sarili. Kaya ang ending, magugulat na lamang siya, mapapanood niya sa social media, yung kanyang mga pinagsasabi at ginawa, ay gawain po ng isang totoong adik. So, itong taong ito, totoo po pala yung sinabi sa akin ng aking mga tropa na kaya ito maagang nawala sa serbisyo at hinayaan na mag-resign. Hindi po mag-retire iba yung mag-retire sa mag-resign. Dahil ito pala, nakatikim pala to ng hindi maganda doon sa loob ng kung saan siya dati nakano, dahil makulit, tapos mayabang, hanggang sa hindi napigilan ng kanyang mga kasama, binigyan ng isang sapak. Simula nun, umalis na sa serbisyo. Dahil pahiya na siya Napahiya na siya. Kaya nga yung mga classmate niya, yung mga ano na siya kumbaga, itinuturing na lang po siya ngayon na isang zombies na nakatayo, naglalakad, pero wala na sa sarili. Kumbaga, may tuturing to na zombies dahil ang alam na lang nito ay kumagat. Kagat lang kagat kahit hindi dapat kagatin. Kaya nga pati yung asawa nito at anak, hindi po lumalapit. Kasi bakit? Ito po kasi, mas mukhang aso pa po to kaysa sa pangalan ko. O sa apelyido ko. No?
So sa part na to, sa sinasabi niyang ito, ako po ay awang-awa dito at habag na habag. Kung malapit lang sana sa akin to, padadalang ko to ng gamot eh. Kasi naalala ko nung yung kapitbahay ko kapag inaatake siya, pagka dahil nga war siya, may binibigay po ako na gamot. Alam niyo kung ano, 12 volts lang po na battery. Ha? Meron po ako dito pang kuryente ng isda. Sinukuryente lang po yung paa. Para po tumino naman kahit saglit. At saka hindi puro imahinasyon yung nasa isip. Na ikikwento doon sa gusto niyang pagkwentuhan. So ito kanyang sinasabi, wala po to wenta eh. Hindi nga nangyari doon sa ano eh. Hindi nga nangyari, parang gusto niya pagsabihin na tinutulak ang taong bayan para maging demonyo. Eh kung tinutulak yung taong bayan na maging demonyo at sang-ayon yung taong bayan sa ginagawa ni Sara, hindi sana, kahit man lamang sana umabot ng 1 milyon yung mga taong nag-people's power doon sa EDSA. Wala eh, hindi nga umabot ng 6,000 eh. Hirap nga sa 5,000 eh. Sa 6,000 pa kaya. 'Di ba? Kaya dito pa lang, ito yung kauna-unahang people powers na walang nangyari. Para silang naglabas ng kuryente na inaasahan nila ang kuryenteng mailalabas nila ay 12 volts. Yung pala, ang lumabas lang, 0 volts. Kasi electronic electronic, kumbaga, kahit pa paano, kahit hindi ako nakagraduate, pero ang kurso ko kasi electronic engineering. No? Parang yung nangyari, expected niya na ang mailalabas nilang power ay nasa 120, pero ang nangyari, nawala po yung 120 na lang. 'Di ba? Awang-awa po ko dito. Alam niyo pag nagsalita ho siya, kung pag-aaralan natin mabuti, puro malayo po sa katotohanan yung sinasabi niya. Tapos bigla na lang tatawa. Alam niyo yung ganon, sintomas po yun na kailangan na talaga dito ng maintenance. At saka kailangan pagka lumalabas ito, lagi na po may kasama itong nurse. Kasi mukhang halata po talaga sa mga kilos niya. No? Kayo naman ng mga kasama niya dyan, huwag niyo namang gamitin itong matandang ito. Diba? Kasi kita niyo naman yung kalagayan niya. Malala na. Malala na. Ewan ko kung buo pa utak nito. Baka yung isa inaamag na. No? O kaya yung isa naman tuyong-tuyo na. Kaya yung mga pinapakita niya, utak kalabaw. Utak ipis. O, di ba? Buti pa nga ipis dito, may utak pa eh. Alam kung saan dadaan, alam kung ano yung tama at mali. Pero ito, balita ko kasi dahil nga sa matindi ang ano nito, kailangan ito ng maintenance na sa utak niya. Kasi nga pag wala itong naituturok sa katawan niya, pagka nanginginig na siya, yung kumbaga yung parang hyper na siya, yun na, nagwawala na. So kaya yun, nakita ni Sarah, mukhang magagamit ko to. Kasi ano na to eh, kumbaga wala na. Ano na to, kasi ikaw ba naman? Ang dami-daming mga retiradong mga sundalo, tinawagan ko, kausap ko. Iisa po ang sinasabi nila. Iisa, alam ko anong sabi nila sa akin. Para sa amin, kasi sanay na kami makakita ng ganyan. Sabi ko, sanay na po kayo makakita ng... Sabi po pala, maraming ganito. Oo. Lalong-lalo na yung mga sundalong takot sa gera. Lalong-lalo na yung mga taong nakakita ng patay na, kumbaga na war shock. So madaling salita, ayun. Diba? Kaya naging ganito. Kaya yung mga kasama niya, naging general na, naging colonel, pero siya, hanggang dun lang. Kasi hanggang dun lang yung kinaya ng utak niya. Kaya kapag nagsalita ito, mga kababayan ko, akala mo to, puro imagination lang. Yun lang yung sa tingin niya. Parang gusto niyang pilitin yung taong bayan na mangyayari yun. Hinihintay nga namin kayo, gawin nyo eh. Pinapakinggan ka ba ng mga kasama mo? Nangyayari ba yung mga sinasabi mo? Hindi nga nangyari yung sinabi mo eh. Tawagan nyo kami pagka kayo inano ng mga pulis. Putang na, pinaalis na nga doon eh. Alam ko, mayroon pang kukulit doon, pinalo eh. Pinalo. Dado. Lumabas ka ba? Wala, ikaw yung unang nagtago eh. Hindi pa nagaganap yung pinapaalis sila doon sa dahil ginawa niyong CR yung EDSA eh.
Dahil sa inyo, pumanghi yung EDSA. Dahil sa inyo, bumaho na parang tayo yung EDSA. Kung saan-saan nyo pinagtatapod, pinlay-saucer nyo yung mga tae ninyo. Ha? Sa susunod naman, pag gumawa kayo ng ganong klaseng aktibidad, Diyos ko po, magdala kayo ng CR. Putang na, pagkatapos yung mag-rally, hindi maintindihan ng mga naglilinis doon, anong uunahin nila eh. Yung shrine o yung kalsada eh. Putang na, mabaho pa sa imbornal yung mga ihi ng mga kasama mo. Nag-iwan pa kayo. Buti sana pagkatapos yun doon na nagkalat, nagkagulo, nag-iwan man lamang kayo ng pang-isnat, pambili ng plastic na paglalagyan ng mga kalat ninyo, mga putang ina niyo. Ha, buti sana kung nagkaroon ng kabuluhan yung ginawa ninyo, wala eh. Nagkalat lang kayo doon. Putang ina ninyo. Wala talaga kayong modo. Mana kayo sa sinusuportahan ninyo. Walang yan itong mga to. Nagulat yung pare. Sabi ng pare, kada araw ko dumadaan sa kalsadang ito. Putang ina, 1 oras lang tumambay yung mga tulupong ni Duterte. Nangamoy demonyo na yung kalsada. Kaya hindi nyo masisisi ang pare kung pinaalis kayo. Kasi habang tumatagal kayo doon, yung amoy ng bahay-sambahan ay naging amoy ng mga demonyo hindi naliligo ng 1 taon. Ha? O. Kaya ako nagsasabi ako sa iyo, Tado ba to? Tado? Ha? Itong sundalong tae na to? Ha? O, ikaw Tado, unang-una, suggest ko sa iyo, mukhang kung wala kang budget para pagpagupit, ang pangit ng mukha mo, tignan mo to. Ayan wala man lang sa hulog, pati buhok mo, wala sa hulog. Pati yung gupit mo, tingnan mo, ang kapal ng kabila, yung kabila manipis. Wala talaga naman. Diba? So, nakikita ko sa'yo, simula nung kinasahan kita, palita ko, wala ka na rin tulog. Mukhang naghahanda ka yata kung saan ka magtatago. Balita ko, nagpahukay ka daw eh. Para saan yun? Para saan yun? Gagawa ka na underground. Hindi mo na kailangan yun. Hindi naman kita alam mo, bibigyan kita ng isang marangal na laban. Hindi ako katulad mo na nag-i-imagine ka lang eh. Diba? Nag-i-imagine ka lang bata. Tatawagin kitang bata kasi talaga naman bata eh. Bata isip mo eh. Although ang edad mo eh, kasing edad ka na Rodrigo Roa Duterte, pero pareho kayo mga isip bata. Tuloy natin mga minamahal ko mga kababayan. Ako natutuwa Sa totoo lang inaantok pa ako pero nung nalaman ko to, nabumangon po agad ako at ikinatutuwa ko to. Pero hindi ko pa alam kung anong yung kanyang magiging sagot dito. Mayroon akong hinahanap na, di ba nga hinahamon ko siya, sabihin niya kung saan ko. Nakaulang. Kaya pala may appeal tong mga to, mga Duterte. Kaya may appeal kasi nga, good governance. Kayo, bad governance. Pangungulimbat, abuso, paniningon, magsinungaling, pagnanakaw. Paano yung mangyayari? At kayong mga Pilipino na sa tingin nyo, mali yung ginagawa nitong mga tarantado nato sa gobyerno, abay tumayo kayo. Yung one time, big time tayo. Ituwid natin yung bansa natin. At Yung ka na naman sa one time, big time mo eh. Sa tangin ng one time, big time mo na, ikaw nga lang yung nakita kong nagsabi ng one time, big time. Putang ina eh. Paano naging big time yun? Nasa 32 million na sinasabi ni Sara at pinagmamalaki ninyo. 5,000 lang yung pumunta. Kulang-kulang pa. Yung iba nag-aalanganin pag sumama sa inyo doon. Nagtatago lang doon sa may gilid ng mga poste-poste. Kunyari nakatambay lang. Ha? Ano sinasabi mong good governance? Anong sinasabi mong magnanakaw? Anong sinasabi mong sinungaling? Anong sinasabi mong marami ka sinabi na hindi maganda sa gobyernong ito? Papaalala ko lang sa iyo, Tado. Ako, sanay ako mag-lecture ng mga pulis. Sanay ako mag-lecture. Sanay ako mag-lecture kasi dahil nga ako ay naging chaplain. Minsan naging chaplain din ako. So, sanay akong magturo sa mga opisyal.
Ang una-una kong tinuturo sa isang mga opisyal na maging mabuti silang opisyal. Huwag silang abusado bilang isang opisyal. Huwag nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan sa hindi maganda bilang isang opisyal. So ngayon, Tado, tuturuan naman kita bilang isang sundalong tae. Para bumango-bango ka naman ng konti. Ha? Para bumango-bango ka naman ng konti. Ako, wala na akong problema sa akin kasi sundalong kanin ako eh. So, madalas ako at lagi akong nagagamit kasi kanin nga eh. Pati nga ikaw, gumagamit ka sa akin eh. Kasi sundalong kanin ako eh. Baka mamaya-maya lang, pag gising mo, ako ang gagamitin mo. O, ang pares na lang yan, ulam, bahala ka na kung anong gagamitin mong pamaris sa akin. Pero ikaw, walang kaparis-paris. Ang kapareho mo, ang partner ng tayo, alam mo kung ano? Ha? Anidoro. Ha? Kaya, bibihira yung sasalo sa'yo. Sa akin marami at maraming gagamit kasi sundalong kanin. Pero ikaw, sundalong tae ka. Ha? Isa kang sinumpang sundalo na kung saan sa itsura mo pa lang, puro kayabangan ka lang. Ha? O, kaya nga kitang-kita na sa utak mo, wala ka na sa sarili. Ha? Siguro sa sarili mong amoy, nabuang ka. Hindi mo natiis yung amoy mo, kaya yun. Akala mo rugby. Ha? Okay. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, wala eh, nagpapakita si Tado, alam mo yung taong galit. Ang galit yung nanginginig sa ano. Yun yung taong wala naman talagang tapang. No? Yun yung taong wala naman talagang tapang. Nagtatapang-tapangan lang. No, bumalik tayo sa sinabi niya, good governance. Diba? Sa totoo lang, ha, malayo ang Pangulo ninyo o malayo si Sara. Ha? Unang-una, kung sumasama ka, nanonood ka sa hearing doon sa kamera, ha? Kung nanonood ka at sumusubaybay ka talaga, malalaman mong katotohanan. Ha? Eto, tanong ko lang sa'yo, napakasimple, military question. Kasi sabi mo, militar ka, di ba? Ako, sundalong kanin lang ako, pero gamit na gamit. Pero ikaw, sundalong tae, ha? Walang kadangal-dangal. Ha? Okay. Sa tingin mo ba, kung walang kasalanan at hindi sinungaling itong si Sara Duterte, bakit kailangan niya magtago? Bakit kailangan niyang umiwas? Bakit kailangan niyang gumamit ng mga tauhan niya? Para isubo doon sa kamera. Para yun ang madisgrasya. Para yun ang managot. Sige nga. May kasabihan tayo mga militar. Ang sundalong lumalaban ng parehas at hindi umiilag sa bala ay sundalong handang mamatay para sa kanyang bayan. Baka nakalimutan mo yan, baka naman hindi ni-lecture sa yun. Baka sa panahon lang namin ni-lecture yan, na ang isang sundalong totoong matapang at walang kinatatakutan dahil alam niyang tama ang pinaglalaban niya, ha? Ay hindi umiilag sa anumang labanan. Bagkus, handang magbuwis ng buhay para sa kanyang bayan. Kung hindi tinuro sa ituturo ko sa ngayon, ha? Baka kasi iba yung tinuro sa noon, ang tinuro sa iyo kung paano magbuhos ng tubig sa anidoro pagtas tumae. Baka kasi pakita ko kasi puro pantay yung ano mo eh. Hanggang dito nangangamoy yung ano mo, yung ugali mo amoy tae. Yung galawa mong amoy tae. Diyos ko po, nung pinanganak ka siguro, ewan ko na lang. Ha? Alam mo ba yung itsura mo? Mukhang scuba. Alam mo yung scuba? Yung panglinis ng CR. Pati buhok mo eh, nakikita ko eh. Walang pinagkaiba dun sa ginagamit pagka nababara yung yung anidoro. Yun na yung, ganyan na itsura yung ginagamit ko nun eh. Para hilain yung tae. Pasensya na doon sa mga kumakain kasi wala eh, yung tae, hinahamak niya yung kanin. Hindi niya alam, araw-araw, yun ang ginagamit niya. Yun yung kinukonsumo niya. Hindi ka nahihiya, hinahawak mo yung sundalong kanin, pero araw-araw, yun ang kaharap mo. Ha? Nako, talaga. So, tinitira niya yung kamera, tinitira niya yung gobyerno. Masasabi ko nga na wala sa sarili to. Bakit? Kasi kung alam niya lang sana yung sinasabi niya, mahihiya siya. Diba? Mahihiya siya. Pinagmalaki niya si Digongyo. Pinagmalaki niya si Digongyo talaga na kung saan taguan ng mga drug lords.
taguan ng mga kriminal. Ha? Pinagmalaki niya si Digongyo na halos ibenta yung ating bansa. Ha? Pinagmalaki niya si Digongyo na kung saan pinagkapirahan yung COVID. Pinagmalaki niya si Digongyo na kung saan naging protector ng Pogo. Pinagmalaki niya si Digongyo na kung saan naging tagapagligtas ng mga magnanakaw na katulad ni Gloria Macapagal Arroyo at ng mga Chinong nakakulong doon sa bilibid na mga drug lords. Nalala nyo? Nadismaya pa nga ang PDEA kasi, di ba? Ayaw gusto nilang harangan yung dahil nagpagod na sila doon Pero ang ginawa ni Digongyo, pinalaya pa rin yung mga Chinese drug lords. Di ba? Oh. Marami pang katiwalian. Maraming kalokohan. Tingnan nyo. Simula nung si Duterte ay naging Pangulo, lahat ng mga project hindi na pakinabangan. Maraming mga tulay pala na pinagawa ito na ang tanging makakadaan lang. Alam nyo kung sino? Yung aso. Yung kalabaw hindi na pwede kasi mabigat na yon. Kabayo. Oh. So, expected na natin kung kabayo nga at kalabaw hindi pwede. Mas lalong hindi naman yung mga sasakyan. Hindi katulad ng ating mahal na Pangulo na kung saan yung kanya mga proyekto, kahit pa kargahan mo, patungan mo ng isang buong barko yan, hindi yan masisira. Bakit? Pulido at hindi kinukurap yung panggastos sa nasabing proyekto. Hindi katulad ni Digongyo na yung kanyang mga proyekto ng mga demonyo. Na kung saan hindi mo talaga pagkakatiwalaan yung proyekto. Bakit? Kinurap Imbis na yung budget, 100,000, naging 10,000 lang. Kaya, ampaw. Ampaw. So, lahat ng mga proyekto ng amo mo, Tado, ampaw. Ampaw. Bakit? Kasi yung nagpagawa at saka yung presidente, halimaw. Na kung saan yung kanyang mga kiluhan na trabahante, alam mo kung ano? Puro bakulaw. Katulad mo. Para kang isang taing panis. Na nakakadiri na kung wawalisin pa. Kaya hinintay na lang matuyo sa gitna ng kalsada. Ayon sa Soko. Tado. Ito pakinggan pa natin, pagbigyan natin si Tado. Ako'y tuwan-tuwa dito sa tae na to. May mga vlogger na... Teka, vlogger daw. Vlogger daw. Mukhang siguro naman pwede na ako tawagin vlogger. Meron naman na tayong YouTube button. So, vlogger. May mga vlogger daw. Sige, kala ko mga tae. Sige. Nagsasalita laban sa akin. May kalalagyan kayo at yung mga... Hindi kaya Tado. Yung kapitbahay mo nga dyan na nagsabi sa akin na sinapak ka lang Hanggang ngayon buhay pa rin Balita ko Tado, hinahamon ka nga ng mga kapitbahay mo dyan. Pero hindi ka kumakas Ako hindi ako nagsasalita Tado. Pero sasabihin ko sa iyo. Organic ako ng Nika. Kung sundalo ka, alam mo ang Nika. Pero kung hindi mo alam yan, tae ka nga. O baka sa panahon mo, wala pang Nika. Baka ang alam mo lang noon, Nico. Na kung saan ay ginagamit para matulog. Yun yung abaniko. Ay, abaniko ba yun? Abanika. Ay, natutuwa ako dito. Sige, tignan natin. May kalalagyan daw. Talaga to si Dado, talaga. Atapang atao. Atapang Dado. Pagdating ng mga pulis doon sa EDSA, Dado, nawala. Kasama si Eric. Nawala sila. Sabi niya, pag may nangyari, pag may umaresto, kapag may nagpaalis, pag may lalabas sila. Anong ginawa ni Dado? Ayun, nagtulog-tulugan. Pinatay agad yung cellphone para hindi matawagan. Kasi, Patron, kunan nyo na lang mga picture to mga to, kunan nyo ng screenshot nyo at ibigay nyo kay Commander Tom yung yung information bigay. Bigay nyo daw kay Tom Sawyer. Parang correct mag-utos kuhanan ng picture, kuhanan ng ganito, ibigay kay Tom Sawyer.
Parang yung kanta yan. Parang kanta yan ng ano, yung kami narito, asahan yung mga tae. Talaga, Dado, talaga. Pinapatawa kami nito. Hoy, Dado, baka nakalimutan mo, retiro ka na. Ha? Huwag kang umasta na para bagang, alam nyo, nakita namin, sabi ng mga kasamahan nito na nakausap ko. Ano tong sa kanya, itong sakit niya ngayon, ano na lang to, bunga ng kanyang katandaan, bunga ng kanyang, kumbaga dahil nga sa nadismaya siya sa buhay niya, na akala niya, mararating niya yung gusto. Kasi pangarap pala talaga nito ni Dado, maging kernel. Kaya lang, hindi na dumating sa punto na yon dahil nga sa nakikitaan na siya nang hindi, kumbaga, hindi na military yung ano niya, galawan niya. Hindi na military yung salita niya, hindi na military yung pag-iisip niya. Alam niyo kung ano na yung pag-iisip niya? Ugali po o pag-iisip na ng isang may tae sa utak. Kaya nga ito, tatawagin ko itong Dado, boy, tae. Di ba? O, sundalong tae. O, di ba? O, Dado, huwag mo na uulitin yung tawag mo sa akin, ha? Kanin na ako, ha? Walang bawian, ha? O, talaga to, babawiin mo na naman, eh. Wala ka pa naman isang salita, Dado, ha? Pinagbabantaan yung mga vlogger. Galing-galing naman talaga ni Dado. No? Galing-galing talaga ni Dado. Talaga, Dado, talaga. Galing-galing talaga ni Dado. Sarap gupitin yung buhok. Yeah, because babalikan ko na lang yan. Hindi ko, wala, mga sisiw yan eh. Ang kinakailangan ko yung karapin, itong mga to. Ano sabi mo sa mga vlogger? Sisiw? Ha, Dado? Pakitingnan nga kung ilan yung views ni Dado. Pati ilan yung subscriber niya para tawagin niyang mga sisiw lang yung mga tawag nito, yung mga vlogger. Sisiw talaga, ha, mamaya ka sa aking kambulati ka. Ha, sisiw, ha. Pero kami yung sisiw, natuto ka sa yung bulati ka. Ha? Wala itong panlaban sa akin dahil lahat ng sasabihin nito kayang-kaya nating kasahan. Ha? Hindi kailangan ng ito si Dado kasi kaya nawawala sa sarili, dinadaan sa galit, biglang, parang Duterte style lang ba? Pag nasasapawan, pagka nalalagpasan, hinihinig na. Kawawa naman, hindi reaction niya ng hindi reaction niya ng hindi reaction niya ng isang sundalo, Mali, kaya pala hindi ko nakarating ng kaya kahit kernel man lang. O, ilan ang subscriber niya? 83.4. Putang ina mo ka. Ako, tawagin mong sisiw. Putang ina mo ka Sa subscriber pa lang, malayo ka na sa akin, Tado. Baka gusto mo mag-request din sa amo mo, boss. Sabihin mo, padagdagan naman yung ko. Tinira ako ni Epifanio. Sumbong ka doon sa amo mo. Sabihin mo, boss, baka pwede naman. Walang iyakan, Tado ka. Ha? Ano sinasabi mong babalikan mo na lang? Ha? Walang ganun. Alam mo, Tado, kung talagang sundalo ka, may kasabihan tayo sa mga, sa sundalo Bakit mo hihintayin yung isang sasakyan na wala naman dyan? Diba? At bakit mo hihintayin yung kasamahan mo na kung saan ay wala naman sa tamang oras? Diba? Ang ugali ng sundalo, pag hindi ka dumating sa tamang oras, sa ayaw mo at sa gusto, iiwanan ka. Mukhang nakalimutan mo yata yun. Ha? Babalikan mo na lang? Ano kami? Gamit? Ha? Babalikan mo? Sure ka, babalikan mo? Putang ina mo ka, baka mamaya umidad ka lang ng 100, di mo pa rin kami nababalikan kasi, di ba, ni isa dun sa mga gusto mong anuhin. Pero meron ako nalaman kaya pala yung iba dito, hindi pinapatulad. Yun na nga, isa yun sa mga naging dahilan. Dahil ito pala, dahil galing na nga to sa mental, ang iniisip na lang siguro ng mga, baka ito alam mo yan, kasabihan na kapag pumatol ka sa baliw, mas baliw ka. Pero, ako, kaya ko papatulan ito kasi nga, kinukuha niya yung ranggo ko
Ha? Kinukuha niya yung posisyon ko eh. Simula nung nalaman niyang may nakisupremo na rin. Kaya nga sabi ko, na personal ito, akin to. Walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos, walang kinalaman dito si Romualdez, walang kinalaman dito kung sino man na congressman, sino man mga politiko. Ha? Ang gusto ko lang, dapat isa lang ang Supremo. Isa lang. Labanan to ng Supremo sa Supremo. Eh wala, nangaagaw ka ng title eh. Ha? Patunayan mo Supremo ka. Kapag sinabi kasing Supremo, walang pinipiling araw yan, walang pinipiling oras yan, walang pinipiling lugar yan. Diba? So, sasagutin natin lahat ng mga tanong niya doon sa vlog niya ngayon. So, okay. Si BBM. Yung may nag-aamon sa akin nga pala, bago ko makalimutan, may nag-aamon sa Oo, ako yun. nagpapasikat, bopol to, hindi to sundan. Tarantado. Hindi ako nagpapasikat dahil matagal na akong sikat. Gusto mo para patunayan ko search mo ko sa Google, search mo ko sa YouTube. Hindi mo pa natatapos yung 3 letra, lalabas na agad yung pangalan ko diyan. Eh sa'yo, ibang lumalabas sa'yo. Pag sinesearch kita, lumalabas Anidoro Tae. Ha? Paano mo nasabi nagpapasikat? Search mo. Magsimula ka dun sa anong pangalan niya? O, sige, search mo. Papakita ko sa kanya, Tae ang lalabas. Ha? Kung hindi tayo, Anidoro. Ha? O, taing may bulate. Ako, search mo ko. EP, yun pa lang, EP. Lalabas na agad doon pangalan ko. Ha? O ikaw, anong lumalabas? Pag sinesearch kita, putang naman, kaya pala hindi kita dahil puro tae yung Sabi ko, ano ba yung nito? Puro tae. Eh kaya naman pala, kasi yung utak, pati yung salita, puro tae. Diba? Maalingasaw lang. Oh. At sige, search mo nga. Gusto kong makita ng taong bayan. Sasabihin ko sa'yo, Tado, Anidoro lalabas kung hindi tayo. Ha? Oh. Sige, i-search mo. Bibigyan kita ng time. O, Tado ha, binibigyan kita ng time ha. Baka sabihin mo naman, ito si Tado talaga, masyadong mataas ang lipad. Masyado kang, para kang hari na pag nagsalita ka, feeling super Hindi ganyan ang tunay na Supremo, maniwala ka sa akin. Ang tunay na Supremo, mapagpakumbaba. Ang tunay na Supremo, hindi nagsasalita ng kayabangan. Ha? Hindi nagsasalita ng kayabangan. Ikaw, wala ka nang ang gupit. Ha? Ha? Buti pa ako. Alam mo ba, Tado, lahat ng mga halos karamihan ng mga sundalo, kahit retire na yan, hindi nila nalilimutan na magpagupit. Tanda ng kanilang pagiging malinis ang utak. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit ganyan ang utak mo. Ha? Nakita mo ba si Hunasan? Ha? Yung aming godfather sa Guardian? O tingnan mo, hanggang ngayon, matino. Kasi talagang normal na matino. Hindi katulad mo. Walang niya ka talaga. Nasaan na? O tingnan mo, hirap na hirap yung taga-search ko. O kasi nga, hindi ka searchable. Ha? Ano nagpapasikat sinasabi mo? Matagal na akong sikat, wala ka pa, hindi ka pa nagbablog, sikat na si Epifanio Labrador. Ha? Kailan ka lang naman lumitaw na parang kabuti. Ha? O baka dahil wala ka ng pang-maintenance sa tuhod mo, kaya yun, lumabas ka. Kung ano-ano mga kabahuan yung sinasabi mo, na amoy tae naman. Ha? O. Wala na. Ngayon, pag napanood niya ito, naku, iyak to sa akin. Iiyak to. Dito pa lang, wala na. Talo na si Tado. Ha? Nabiro mo. Sundalong kanin, laban sa sundalong tae. Ba? Oh. Sinong mas may appeal sa atin doon? Yung tae. Baka pamilya, baka pati pamilya. Sa totoo lang ha, speaking of pamilya, pati pala pamilya nito, hindi pala to inaano. Kasi, alam ng pamilya niya kung ano siya. Hindi katulad ng pamilya po ng inyong lingkod, Epifanio Labrador. Solid po na sumusuporta sa inyong lingkod. Dahil alam ng aking pamilya na tayo po ay nasa tamang landas. Hindi po katulad nitong ni Judas na kung saan ang gusto niyang maging kasama at pinagtatanggol ay yung mga anak ni, alam niyo ko sino? Ni Duterte. Ha?
na kung saan hari ng mga demonyo at duwende. Ha? So, ang tagal naman ng taga-research ko. Baka mauubos yung oras natin dito o tingnan mo, Tado, dahil na hindi searchable yung pangalan mo. Tapos sasabihin mo, nagpapasikat. Di ba? Putang ina mo ka. Ito yung naman, putang ina naman, Tado, tingnan mo, Tado, tingnan mo. Buisit ka talaga. Ha? Buisit ka to. Tingnan mo. Nakita mo yan? Sinerch ng ano ko, Captain Tado, ang lumabas, tae. Utang ina mo ka. Ang lakas mong magyabang sa akin. Ha? Tae ka lang pala. Ang taas-taas mong binubuhat mo lagi ang iyong sarili. Ha? Isa ka lang palang tae na hindi pwedeng madampot. Kahit aso, hindi ka papansinin. Ina mo ka. Kung ito naging opisyal, alam niya na ang isang opisyal hindi babastusin ang kapwa opisyal. Okay? Tignan niyo ako. Nakita niyo ba ako na si Trillanes? Si Trillanes. Sama na loob niyo kay Trillanes. Nakita niyo pa na inupakan ko na inupakan si Trillanes? Hindi. Sinasabi ko, may natitira pang tingin ko kahit hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Trillanes. Mali, palpak, ganun. Ano ka, sundanong kanin. Meron pa natitira sa iyo na kabaitan, hanapin mo yun. Pagdasal na lang natin. At ano yan may dahilan, no? Harapin mo na lang. At ganun din yung ibang mga general. May mga mista ako, May mga lumalaban sa akin, traidor ako. Alam ko yun, maabot sa akin yung informasyon. Harapan tayo. Ngayon yung hamunin niyo ko. Tanak ng putya naman. Ayun. Tingnan mo ha. Ang gusto niyang sabihin, naalala ko tuloy si Bato de la Rosa na kung saan laging nagdurusa dahil kahit isang buhok wala nang tumubo sa kanya. Ha? Naalala niyo si Akop? Nung tinira siya ni Akop, ang naging rason nito ni Bato de la Rosa kasi hindi ako mahilig umano sa aking mga upper class. So gusto niya yatang sabihin, igalang ko siya. Kasi una siya sa akin. Putang inang buka. Ha? Kahit pa nauna ka sa akin ng 100 years, o kahit 1,000 years pa, ha? Kung sa pinapakita mo ay ganyan, hindi ka irerespeto, anak mo nga hindi ka nirerespeto. Mga kapatid mo nga hindi ka nirerespeto, Tado. Ha? Asawa mo hindi ka na nirerespeto kasi baliw ka. Ha? Nakita mo ba na nirerespeto ka ng asawa mo? Hindi. Ba't ko alam? Halata naman eh. Ha? Mismo asawa mo, hiyang-hiya sa amoy mo. Amoy tae. Ha? Hiyang-hiya sa ugali mo. Ugaling tae. Ha? Hiyang-hiya sa galawan mo. Ha? Galawang igit. Ang ina mo ka. Ha? Ngayon, Tado, isa lang sasabihin ko sa iyo, boy. Ha? Isa lang sasabihin ko sa iyo. Wala akong pakialam kahit upper class ka, kung ano ka man. Ha? Ang pakialam ko dito, ang meron akong pakialam dito, yung ginagawa mo, na kung saan dinadamay mo pati mga inosenteng Pilipino, pinaniniwala mo, niloloko mo, binubudol mo. Dinadamay mo sa katangahan mo, sa kagaguhan mo. Ha? Doon ako may pakialam, kaya kita tinitira. Kaya din kita tinitira, putang ina mo ka, gusto mong igalang ka, pero hindi ka marunong gumalang sa presidente. Gusto mong igalang ka, pero hindi ka marunong gumalang. Kaya huwag ka mag-expect, Tado, na igagalang kita. Dahil putang ina mo kang tae ka. Ha? Kung gusto mong igalang ka, tingnan mo nga, sino kinakalaman mo? Commander-in-Chief. Ha? Commander-in-Chief. Kung tatanungin kita ngayon, sino ang magiting at sino ang mas magaling sa inyo? Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sasabihin mo na naman, ikaw. Di sana kung ikaw, di sana kahit man lamang naging congressman ka. Para ipagmalaki mo yung sarili mo sa harap ni, sino ka? Tado. Sino ka?
isa kang taing sundalo. Ha? Isa kang taing sundalo na kung saan nagpapasikat, nagpapapansin sa isang presidenteng ang pinaglilingkuran ang buong Pilipinas. Ikaw ang pinaglilingkuran mo yung mga taong hudas. Tama? Malinaw yun. Nagpapasikat ka, nagpapapansin ka sa isang pangulo na ang pinaglilingkuran ay ang buong Pilipinas. Ha? Ang mga Pilipino. Ha? Hindi katulad mo na ang pinaglilingkuran mo yung mga taong mukhang tubol na katulad mo. Ha? Yung mga igit na katulad mo. Ha? Huwag mong daanin sa ganyan. Sabihin mo ka mo kaya hindi mo tinitira si Trillanes dahil alam mong hindi ka kakasa at wala kang panlaban kay Trillanes. Ha? Wala kang laban kay Trillanes sa kababayan ko. Wala kang laban dyan. Ang ina mo ka, subukan mong hamunin si Trillanes kung hindi ka gumapang na walang kamay-kamay. Walang tuhod-tuhod. Ha? Masyado ka lang eh. Pag alam mong hindi mo kaya, iniiwasan mo, ginagalang mo, inaano mo. Tarantado ka. Dahil alam mong hindi ka papatulan ng aming mahal na Pangulo dahil hindi naman yan pumapatol ng si Raulo. Yun ang gusto mong hamunin. Pero yung taong gusto kang sabayan, gusto kang sakyan, gusto kang anuhin, ayaw mo. Namimili ka, tarantado ka. Sundalong tae ka nga. Ha? Sundalong tae ka nga. Utang ina mo ka. Iskubahin ko yung mukha mo eh. Ha? Nagagamitin mo pa yung palusot. Parang gusto mo igalang kita. Gago. Gusto kitang sipain. Ha? Gusto kong durugin yung bunganga mo. Yan ang gusto kong gawin, Tado. Yung upper class. Habis kita sa kubeta, makita mo. Maligo ka nga, utang ina mo ka. Balita ko yung amoy mo lang yung nag-aalingasaw doon sa EDSA. Hanggang ngayon, ini-scuba pa, binawalis pa, binabrush pa ng mga naglilinis doon. Ang ina mo ka. Saglit ka lang naman doon, pero yung amoy mong naiwan. Ina mo ka, nag-iwan lang kayo ng kasamaan ng ano doon. Imbis na sariwa yung hangin, putang ina nyo, pinasamaan ninyo. Mga may demonyo yung EDSA. Ha? Ngayon, tatapang ninyo. Ang may karapatan umamon sa akin si Bongbong Marcos. Yun yung kalibel ko. No? Bongbong Marcos. Kalibel ko yun. Ba't kita bababa? Pumila ka. Kung bababa, kung haamonin niyo ako, pumila kayo. No? Ang may karapatan ngayon na tinatanggap ko, si Bongbong Marcos at saka si Tamba. Bobo. Ang may karapatan daw ngayon, tinatanggap niya si Bongbong tsaka si Tamba. Ang tanong, hinamon ka ba? Iputang ina mo ka kung si Sara nga hindi ka pinansin eh. Ha? Kung yung mga Duterte nga hindi nga pinansin, ikaw pa na isa ka lang tae. At ano sinasabi mo kalibig mo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Kahit maging kapitan ng barangay, hindi ka nga naging kapitan eh. E balita ko po mga minamahal ko mga kababay, sinubukan ito tumakbo kahit man lamang kagawad sa barangay. Wala hong tumanggap at walang bumoto kasi nung pumasok ko sa barangay, nangamoy tae. Kaya naisip nila, pag itong naging barangay chairman, yung buong barangay magiging amoy tae. Kaya hindi po to binoto. Mas lalo na pag naging mayor to, yung buong lungsod magiging amoy tae. Kaya kahit anong posisyon sa barangay, hindi po to nagkaroon ng pagkakataon na siya ay pagkatiwalaan sa maliit na bagay. Kasasabihin niya, ka-level siya. At saka unang-una, biro mo ba naman, kaya pala ito hindi binoto sa sarili niyang barangay. Putang ina. Biro mo ba naman? Nangampan niya, tapos na yung eleksyon. Kaya sabi ng mga tao, putang ina, may sayad to ha. Yung panahon na eleksyon, hindi nangampan niya. Nung tapos na yung eleksyon, doon nangampan niya. Bobo nga, may tayo nga sa utak. Diba? Kaya nga, sabi ko may sinto to eh. May sayad na talaga. Ito'y bunga kasi nung kanyang naranasan ng sundalo pa, na warsya. Siguro nakakita ng tayo.
Asar na naman si Tanda sa akin. Ay, naku ka, Diyos ko, Tado talaga. Tado, Tado, Tado. O, diba, tanginan to. Anong ka-level pinagsasabi mo? Ha? Alam mo, Tado, sabihin ko sa'yo, para masabi mong ka-level ng ating mahal na Pangulo, kahit pag-congressman ka na lang muna. Ang kapal ng mukha mo. Dito, kaya nga sa, ang unang tingin sa'yo, unang tingin sa'yo ng mga tao, ha? Baliw ka. Itang ina mo nga, hindi nga pinansin ng aming Pangulo yung amo mo. Ha? Nakita mo ba pinansin ng amo mo, ng Pangulo namin yung amo mo? Hindi, ikaw pa kaya. Ikaw lang nagsasabi, Tado, na ka-level mo ang aming mahal na Pangulo. Alam mo kung sino ka-level mo? Kapareho mo? Huwag ka masasaktan na ito, totoo lang ha. Yung isang tae din. Alam mo kung sino? Si Maharlika. Yun, magka-level kayo. Magka-level kayo ng utak. Ha? Si Maharlika naman, alam mo kung ano? Anong amoy nun? Putang ina, mas masama amoy nun. Amoy imbornal yun. Kung kani-kanino na lang nagpapaano yun. Kani-kanino na lang nagpapatorjak yun. Pero dahil kilala na si Maharlika sa ibang bansa na kung saan asawahin yung kano pagkatapos lalasunin. Wala na, hindi na pumapatol yung mga Amerikano sa kanya kasi alam na kriminal eh. Di ba? Yun ang ka-level mo. Pili-level mo yung ano mo sa kay House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Naging congressman ka ba? Ha? Naging congressman ka ba? Isa ka lang sundalong tae. Ha? Na kung saan kaya hindi naabot yung pagiging colonel, naiwanan ka na ng mga kasama, yung iba naging general pa, kasi hindi sila tae. Pero dahil tae ka, ayun. Dahil ang taas ng tingin mo sa sarili mo, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ito po kasi ay naging sundalo. Feeling niya, lahat na lang ng civilian, lahat ng mga ano niya, aso lang niya. Tingin niya ano lang eh. Tingin niya walang kwenta. Tingin niya sa sarili niya dahil naging sundalo siya. Siya na yung pinaka-hari, siya na. O, tingnan mo naging ending. Sa batch nila, siya lang yung nawala. Sa batch nila, siya lang yung naiwan. Yun yung nakasulat sa Biblia. Ang taong nagmamataas sa sarili ay binababa ng Diyos. Ha? At ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Ha? Nagbiro mo ba naman pinagpipilitin niya? Pinagpipilitan niya, ka-level daw niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung gusto mo maging ka-level si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magpresidente ka. Kasi pinag-uusapan natin dito level eh. Ha? Mag-level up ka muna. Problema sa'yo, hindi ka na magle-level up, tae ka na eh. Meron pa bang level up dun sa tae? Ha? Meron siguro tubol. Pero kahit anong gawin mo, wala eh. Pasok ka sa anidoro. Pang anidoro ka lang, Tado. Ha? Masakit man sabihin, pero kailangan mong tanggapin. Pagkat ito ay totoo. Ha? Masakit aminin na ikaw ay tubol lamang sa akin. Ha? So maaari hindi mo kayang tanggapin itong aking mga sasabihin, pero kailangan mong tanggapin dahil isa ka lang sundalong tae. Okay, tuloy pa natin. Dalawa muna. May pila pa eh. May pila. Ba, may pila-pila pa siya, oh. Putang ina mo ka, kung matapang ka, pinaabot mo sa ganun kadami. Ba, matindi to, ah. Kung ikaw na nag-aamon sa akin, pumila ka. Oh. Saan? Tatanggapin kayo hamon mo. Magharapan tayo doon sa Congress. Sa Congress tayo. Sa Congress? Doon tayo magsaksakan. Kung gusto mo, mamili ka. Magbarilan. Papartidahan kita. Ikaw may baril, ako wala. What? Ha? Bobo pala to, eh. Ito sa sinabi niya. Gusto mo, saksakan, barilan. Nakikipagbarilan daw siya sa akin, pero wala siyang armas. May sayad nga. Alam mo kung sa euro, kukuha to ng euro, kaya pala walang armas to. Talagang walang armas to kasi yung kumuha ng armas to, hindi po di ba kukuha ka ng LTAP? Hindi po doon sa euro. Kasi pinadrawing ng tao, babae, lalaki. Alam niyo kung anong hindi drawing nito? Tae.
Putang ina, sabi ni Sayad to. Sabi, bakit tayo to? Hindi o. Putang ina mo, kantado ka. Sakit ang tiyan ko sa'yo. Ang sarap ng asarin kang gago ka. Sabi nung taga-bureau, bakit tayo to? Eh, sir, siyempre, mahirap naman po kung dito pa maghuhugas ng puwet yung dala. Tangina mo ka. Yun, hindi nakakuha ng eltok. Kaya siguro sinasabi niya, barilan tayo, mahipagbarilan pero walang baril. Ha? So, sabi niya, papartidahan kita. Putang ina mo ka, ako pa papartidahan mo. Ha? Ako pa ipapartidahan mo. Ikita-kita naman sa dalawan mo, pati tuod mo, ang nahihirapan ka ng buhatin to eh. Yung kilos mo pala, kitang-kita na. Ha? Ha? Ako yung hahamunin mo, ako yung utang ina mo ka. Lalabang ka sa isang 12 dan black belter. Ha? Lalabang ka na walang isa lang ang kamay mo. Ginagago mo yata taong bayan. Alam mo itong style niya, maliban na may kayabangan tong hayop na to, may strategy siya. Biro mo ba naman, alam mo kung bakit gusto niya doon sa Congress? Ha? Ba't niya gusto sa Congress? Kasi nga, bobol to eh. Bobol to. Kumbaga ito, parang binayaran to, parang mag-suicide. Mag-suicide na mayroong madadamay. Kaya nga gusto ko, wag tayo sa mga establishmento, wag tayo ng mga tao. Diba? Sino, sa tingin mo ba, Tado, puputukan kita? Doon wala ka namang hawak na armas. Alam mo naman siguro yung kasabihan, di ba? Taong traidor lang ang bumabaril sa isang taong walang kalaban-laban. Sabi mo, supremo ko. Ang isang tunay na supremo, lumalaban ng patas yan. Sa tingin mo, papatulang kita gayong wala ka namang hawak na armas? Sa tingin mo, papatulang kita, tapos sasabihin mo, partida, putang ina mo ka. Ha? Sulukoy ka pala eh. Wala ka na talaga sa tamang pag-iisip mo. Gusto mo na lamang lusutan yung mangyayari sa'yo pag umarap ka sa akin. Kaya puro ka na lang kayabangan, putang ina mo kang tae ka. Ano sa Congress? Ha? Ang gusto ko, doon tayo sa isang isla na tayong dalawa lang ang nandoon para katayin lang kita. Ha? Kasi alam ko gusto nito eh. Sasabihin nito, pag napatay ako, pahuli nyo agad si Epifanio Labrador. Alam ko na yan eh. Alam ko na yung larong ganyan eh. Ha? Alam ko na yung larong ganyan. Tado, matanda ka sa akin. Pero tae ka lang pagdating sa kaisipan. Ha? Tae ka lang sa akin pagdating sa kaisipan. Isa kang bobong, retiradong taing sundalo. Ha? Pinapabaho mo lang ng maigi, ng husto, yung pagkatao mo. Ha? Eh, nako, Tado ka talaga. Bagay na bagay sa yung pangalan mong Tado. Ha? Wala sa katinuan. Tunto. Tarantado. Ang inang ko. Diba? Ipapila-pila ka pang nalalaman. Sa Congress, sa tingin mo naman kaya, baka nakalimutan mo, Congress yun. Baka hindi pa lang tayo nag-uumpisa, pareho na tayo hinuli doon. Nananadya ka eh. Alam mo, hindi posibleng mangyari na magkaroon ng duelo doon sa harapan ng Congress eh. Sa tingin mo, papayag doon mga gwardiya sa harap ng Congress na may duelo doon? Bobo. Nananadya ka, umiiwas ka lang yata eh. Bakla to. Yung mga birada niya, mga kababayan, komplikado eh. Hindi, marami akong naging kaduelo, marami akong naging kaaway. Pag sinabi kong ganito, sinisipti namin yung ibang tao eh. Ayaw namin makadamay eh. Pero mo, maniwala ka? Baka mamaya, di ba, nandoon si Puloy sa congressman, congressman si Puloy, nandoon niya sa Congress. Malay ko ba kung biglang magtawag ng pulis yun,
kausapin, hulihin yung baka hindi pa kita nalalapitan eh, may mga ano na. Diba? Kasi protektado ka ng ano mo. Ha? Eh ako, solo lakad ako. Kung gusto mo ng gera, kaya nga sabi ko nga eh, pag gusto mo ng gera, para may maisama tayo na kahit ilan, sa isla tayo, yung tayo ng dalawa. Diba? Kailangan tamang oras. Diba? Ganun ang totoong pakikipaglaban. Putang ina, puro komplikado naman yung inaano mo. Gusto mo sa Congress para may pumigil agad ng mga pulis. Sa tingin mo naman kaya, papayag yung mga pulis, saka yung mga ano, pag nalaman sa Congress tayo mag-ano, gunggong. Puro imposible yung sinasabi nito eh. Alam mo, nakikita ko yung style nito, umiiwas to. Sa totoo lang, duwag to. Dahil kung talagang matapang to, hahanap to ng paraan para doon kami magduelo. Yung walang madidisgrasya na iba. Wala pang damay itong sa kanya eh. Kumbaga, masasabi mo talaga duwag to. Napakalaking duwag to. Halata naman sa galawan, halata naman sa mga sinasabi niya. Gusto mo, tuhan, nakatali isang kamay ko. Hindi yun, hindi. May kutsilyo ka, ako wala. So, tingnan mo, kung putang inasipipan ni Labrador pa yung hinamon ng ganun. Pabor sa akin yun, sa totoo lang eh. Sobrang laking pabor po sa akin yun. Yung kalabang ko walang kutsilyo, tapos nakatali pa yung kamay. Malaking kaabduan yun. Tapos, putang ina, kalukuhan niya. Kung kukunin niyo po yung sinasabi nito, malabo, kaya hindi po masasanyuro to eh. Diba? Biro mo, tingnan mo ha. Unang-una, pagdating lang sa karanasan ng pakikipaglaban, malayo sa akin to. Ha? Bibigyan ko po kayo ng example. Itong video na to. Ha? Ito, walang mapapakita to. Siguro gagawa to ng bago niya. Pero sa akin, marami na akong karanasan. Ha? Marami na akong karanasan. Ayan po ang yung lingkod sa screen. Ha? Hindi ko na lang po masyado papakita ang mukha ko dyan. Kasi Steven Seagal pa ako dyan. So, mga pulis yan. Tinuturuan ko po yung paano umagaw ng baril. Hindi lang, pati armas. Ha? Pati armas. Pati kutsilyo. Mga minamahal ko mga kababayan. Pati Armalite. Lahat, tinuturo ko. Tapos hamunin lang ako ng isang sundalong tae. Ako pa yung papartidahan niya. Diyos ko po. Kaya nga, yung sinasabi niya, puro imposible. Puro imahinasyon. Sa tingin naman kaya niya, lalabanan ko siya na siya nakatali, tapos isa lang kamay yung walang ano sa kanya. Baliw pala to eh. Paano tatalian yung isa niyang kamay? Saan ko itatali yun? Sa bewang? Sa paa niya? Ano yung torture? Sabi ko nga, iniisip ko na lang eh. Hindi kaya balak nito magpakamatay na lang? Yan nasa isip ko eh. Hindi duelo gusto niya eh. Sabi ko nga kahit pa-4 sila, 5 sila, kung sila lang din naman, laban sa akin, kahit 10 pa kayo. Ha? Ito, yayabangan kita ng konti. Ha? Wala ka namang karanasan pagdating sa martial arts eh. At saka hindi ka lumalaban. Ang kalaban mo lang araw-araw, shabu. Kung paano mo ito mamimaintain sa katawan mo. Ha? Sabog ka na. Tignan mo yung mukha mo. Tabingin na rin. Ha? Tanginan to. Iba kung i-studyhin niyo mabuti, kung pag-aaralan niyo mabuti, iba yung hamunan niya eh. Hindi na malayo na sa katotohanan. Makikipagbarilan, pero walang baril. Diba sabi niya, kung gusto mo baril, ikaw may baril, ako wala. Malabo yun. Parang gusto mong dukutin yung utak ko ah. Ang tanong, kung madudukot mo. Samantalang ang taong kumakain ng kanin, nasa tamang pag-iisip. Samantalang ikaw, kumakain ka ng tae, kaya tae yung utak mo. Ha? Malabo yun. Hindi duelo ang gusto niya mangyari. Parang gusto niyang sabihin, magpapakamatay ako, paano ito, patayin mo na lang ako. Kasi wala naman talaga akong laban sa'yo.
Ganun ang nakikita ko dahil alam niya wala siyang laban sa akin, dahil alam niya talagang wala siyang sinabi, puro kayabangan lang meron siya. Ayun. 'Di ba? Para ako nakikipag-away sa sa kapatid mo lang. O sige, sasakin mo ako. Siyempre kapatid mo, alam mo walang kalaban-laban, walang. Sige, suntokin mo ako. Hindi mo masusuntok kasi nagpapasuntok eh. Ang kailangan dito, lumaban ka ng parehas. Kasi parehas ako eh. Yung ginagawa mo, Tado, para kang, ewan ko kung nasa tamang pag-iisip pa ba to? Halata namang wala eh. Wala namang duelong ganun. Saka nakakita lang, makikipag-duelo ka ng barilan, ikaw walang baril. Mga kababayan, isipin nyo naman, nasa tamang pag-iisip pa ba to? Wala sa tamang pag-iisip to. Dahil tayo nga utak nito. Biro mo, sa dami-dami ng lugar na pwedeng alam mo kasi, Tado, kaya gusto kita doon sa isla. Para makita talaga kung scout ranger ka eh. Doon makikita ang bangis ng isang musang. Diba? Doon makikita yung strategy ng isang musang kung paano lumaban sa digmaan ng Masarap kasi makipaggera, makipaglaban na wala kang iniisip, puta na baka may matamaan na sibilyan, baka may dumaan. Pero mo gusto nito, pandamay lagi style nito. At saka yung style niya, hindi po yan, yung mga ganong estilo, sino sa kongreso gustong makipag-anuhan, hindi yan, patibom yan. Kasi alam naman natin, alam nyo kasi may mga banta po kasi sa akin si Sarah. Diba nga kasi tinitira natin dito. Tungkol nga doon sa panglalalaki niya. Alam ko, strategy yan. Diba nga marami akong sinasabi tungkol kay Puloy. Alam ko strategy yan, kaya gusto niya doon sa kongreso. Pinapasakay niya ako, parang gusto niya akong tumungtong sa isang patibong. Pero doon ka nagkamali dahil ang sinasabi mong sundalong kanin ay talagang busog sa kanin kaya nasa tamang katinuan. Hindi ka tulad mo, busog ka sa tae. Ha? Nakukuha mo? Pasensya na ho kayo, ha? Hindi po ako nagpapatawa dito pero talaga namang katawa-tawa dahil talagang gagawin kong to. Ano naman laban ng tae sa kanin? Di ba? Sa dami-dami kasi nang iisipin mo, bakit hindi mo ako tinawag na sundalong tae? Para wala nang level up. Di ba? Oo. Ngayon, pakinggan pa natin. Kung ano pa mga sasabihin nito? Ako'y nagising eh, pero mamaya na ako matutulog eh. Ako'y nagising eh, dahil dito eh. Okay. Yan, papartidahan kita. Kasi Bob, tanga ka eh. Tanga ka. Ikaw yung tanga. Saan ka nakakita ng duelo na magpapatali ka saan? Ano ka? Si Bruce Lee nga hindi ginawa yun eh. Ha? Si Bruce Lee nga hindi ginawa. Ano yun? Ano ka, bato? Kung gawin tanga ang mga Pilipino, Tado, ikaw yung tanga. At sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, hindi ka lang mukhang tanga. Abnormal ka pa. Ha? Hindi ka lang abnormal. Sinto-sinto ka pa. Hindi ka lang sinto-sinto. Talagang may sayad ka na. Ha? Na kung saan ang kulang na lang sa'yo, alam mo kung ano? Kulungan. Na kung saan doon ka magpapagaling. Alam mo na kung saan yun. Doon ka na nang galing. Kung ayaw mong mapilitan na kung ihatid kita uli doon, ha? Magtino ka. Para hindi kita dalhin sa dati mong selda. Na kung saan kasama mo doon yung mga kasama mong kahit hindi nakakatawa, bigla na lamang tumatawa. Ha? Kaya nga hindi nakataka-taka kapag nagkikwento ka, kahit hindi nakakatawa, bigla ka na lang tumatawa. Siyempre, expected na natin yun. May sayad siya. Diba? So, okay, pakinggan pa natin kung ano pa yung mga sasabihin nito. Nakamaskara ka. Nakamaskara. Oh. Eh ako wala. Damo. Oh. Yan. Nakamaskara. Teka, ano sinasabi mo hindi ka nakamaskara? Hindi pa ba maskara yung mukha mo? Na halos walang tulog? Alam mo, Tado, hindi naman talaga yan ang itsura ng mukha mo eh. Hindi yan ang itsura mo noon nung hindi ka pa nagsasabu. Pero simula nang naging amo mo si Digong, si Sarah, ayun na. May tama na yung mukha mo. Mukha pa ba sa tingin mo yan, mukha mo? Hindi na mukha yan. Maskara na yan. Dahil hindi yan ang totoong Tado. Oh, Tado ba yun? Tado? Ha? Ano sinasabi mo? Buti nga ako, half mask lang eh. Ikaw, buong mukha mo, pinagtatakpan mo.
Ha? Tingnan mo yung eyebag mo. Dahil araw-gabi kang nagsasabi. Sa tingin mo, hindi mo kinocover ang mukha mo? Baka gusto mong alalahanin nung panahon na hindi ka pa nagdadrugs. Kung ano talaga ang mukha mo. Ha? Sa pinapakita mo, sa galawan mo, sa pagmumukha mo ngayon, talo mo pa yung nakamaskara ng sako. Ha? Talaga Sige. ako wala. Nagsasalita ako, ikaw kinakailan nakamaskar ka. Ilabas mo yung mukha mo. Ganito yan, papaliwanag ko sa'yo. Ha? Alam mo kasi, papaliwanag ko lang sa'yo, Lolo Tasio. Siyempre pa nyo, sa simula't simula, eto na ako. So, ibig sabihin, hanggang sa matapos ito, itong channel na to, eto na ako. Ha? Marami nang nag-request. Ha? Pati nga asawa ko nag-request na eh. Pakitanggal naman ng mas mo. Alam ko ba't di ko tinatanggal to? Kasi baka mamaya, mas lalo kang umurong pag nakita mo yung kabuuhan ng mukha ko. Ha? Kaya hindi ko nilalabas ito para may magkamali na lumaban sa akin. Huwag ka mag-alala, papakita ko naman sa yung mukha ko eh. Di ba sabi ko nga sa'yo, sabihin mo kung saan ang gusto mo. Huwag lang sa mga establishmento na kung saan, alam mo na. Kailangan tayong dalawa lang o kaya mga grupo mo, grupo ko. Ha? Yung sabi mo kasi may grupo ka, di ba? Tingnan natin. Kasi supremo ka, di ba? Ako din, supremo ako. Supremo ako sa Guardian, supremo ako sa samahan namin. Ha? Ayoko na lang banggitin yung isa pang grupo ko na kilalang kilala sa buong Pilipinas. Ha? Ito lang masasabi ko sa iyo, Tado, huwag ka magmadali. Ay, di, mali pala. Magmadali ka. Magmadali ka pala kasi gusto mo makita mo nga ako, di ba? Ito kasing mukha ko, exclusive lang to. Pinapakita ko lang to doon sa mga kaaway ko. Ha? Kailangan naman mag-away tayong dalawa, nakamas pa ako. Natural hindi na. O, di ba? Ayaw mo ba nun? Mag-aaway tayo, makikita mo na mukha ko. Di ba? Hindi kailangan. Kasi, sa simula pa, ito na yung postura ko, simula nung nag-vlog ako. Alam mo ba kung bakit ako nakamas? Ha? Dahil pag hindi ako nakamas, siguradong pati ikaw, sa umpisa pa lang hindi ka lalaban sa akin. Pag nakita mo ang kabuuan ng mukha ko. Sisiguraduhin ko sa iyo. Kaya yung mga sinasabi mo na yan, siguraduhin mo lang. Ha? Yung sinasabi mo. Kasi siguraduhin ko sa iyo. Doon mo masasabi. Putang ina. Kaya pala nakamas. Mas gwapo pala sa pati yung mga tao ko dito tumatawa na sa'yo. Ha? Alam mo kasi tandang gurang. Tado. Alam ko ang iniisip mo. Kaya sabi ko nga sa'yo, alam ko kaya gusto mong makita mo ka ko kasi natatakot ka na. Ha? Sa aming mga Muslim, sa side ng aking mama, kasi half Muslim lang naman ako dahil ang aking mama is pure Tausug, lahi ng mga Jalani. Good morning sa aking mga Tsahin at Tsuhin, lalong-lalo dyan sa Busbus, Hulusulog. Sa Islam, baka hindi kasi alam ni Tado kapag ka ang mga tao ay nakamas, may ibig sabihin yan. May ibig sabihin yan. Hindi kami malimit na nagsasalita, lalong-lalo na kung pagdating sa awayan. Pero nagsasalita kami kung kinakailangan. Ang ibig sabihin, kaya kapag ang isang tao ay nakamas, may malalim na ugat yan. May malalim na ibig sabihin yan. Alam yan ng mga notorious na mga tao. Saka nakakita ng riding in tandem na hindi nakamas. Saka nakakita ng isang taong pumapatay na hindi nakamas. Hindi nakabonit. Ikaw, kaya ka nakalabas ang mukha mo dahil
mawawala sa'yo. Ha? Sa akin marami pa. Ha? Unang-una, pag nakita kasi yung mukha ko, maaaring madama yung pamilya ko. May clue na kayo. May ano na agad kayo. Kaya kung sino man ang bobo sa atin, ikaw yun. Ha? Kung sino man ang bobo sa atin, ang dahilan ba't ako nakamas? Para hindi ako makadamay ng pamilya ko. Dahil pag nakita ko, yung mga kalaban kong traidor, na maaaring mag-traidor sa akin, dahil alam nilang hindi nila ako kaya, malay ko ba kung wala ako sa bahay, yung pamilya ko, anak ko, asawa ko ang tirahin. Lalo na sa mga taong katulad mo. Di ba? Kaya nga, kung gusto mo talaga makita ang mukha ko, nagre-request ka, pagbibigyan kita. Pero sa tamang lokasyon, huwag naman doon sa sinali eh. Binibitag mo ko eh. Huwag mong bitagin yung isang taong sanay mamitag. Ha? Hindi ko kailangan i-expose ang mukha ko. Walang dahilan. Dahil baka maraming ma-inlove sa akin. Sa'yo, kaya mo pinupost ang mukha mo, tingnan mo, pinost mo yung mukha mo, walang na-inlove sa'yo. Nagmukha ka tuloy ni Doro. Diba? Ako, unang-una, ang pinakarason ko, kaya ako ayaw maglabas ng mukha, para naman magkaroon naman ng safety yung pamilya ko. Dahil mahal ko ang pamilya ko. At ayaw kong idamay ang pamilya ko kung anumang meron akong pinaglalaban. Ha? Hindi katulad mo. Kaya nga balita ko, yung pamilya mo, nilayasan ka na. Kasi sa kabaliwan mo. Ha? Nilayasan na to eh. Di ba? Araw-araw, kinakabahan yung pamilya nito. Dahil baka bigla na lang dukutin yung pamilya nito. Dahil hindi lang pala ang ating mahal na Pangulo ang inano nito. Sabagay, hindi naman gagawin ng ating mahal na Pangulo yun. Ang problema, yung iba, hindi natin tiyak eh. Kasi hindi naman lahat ng congressman pare-pareho ng isip eh. Malay ba natin may isa dyan na hindi makapagtimpi? Ako sigurado ko hindi kayang gawin ng ating mahal na House Speaker Martin Romualdez. Ang mandukot, mandamay ng kahit sino. Kaya nga dinadaan nila sa proseso eh. Yung iba, kasi nilahat niya ng congressman. Ilan ba congressman? 300 plus ba? Hindi ako nagkakamali. O 200 plus. Diba? Eh kung isa dyan, diba? Ang uminit ang ulo dito at hindi mapagtimpian tong taing to. Di damay ang pamilya nito. Kasi nga bobo. Kung sino man yung bobo sa atin dito, ikaw yun. Yung mga kalaban mo, siraulo ka, may pattern na agad sa'yo. Madali ka nang itumba anumang oras. Madali nang madamay ang pamilya mo. Kung matino ka at talagang sundalo ka, ang una-una mong isisip, hindi ang sarili mo. Yes, palagay natin, kaya mong iligtas ang sarili mo. Yung anak mo, yung asawa mo, kaya ba niya sarili niya? Makasarili ka. Kaya nga, hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi ka naging colonel, hindi ka naging general, kasi bobo ka. Ha? Yun lang ang dahilan ko. Kaya ako nakamas para isipti ang pamilya ko. Kukuha mo? Para isipti ang pamilya ko. Dahil alam ko naman na may connection kayo sa gobyerno. Yung amo mo, hindi pala ikaw. Yung amo mo, may connection na maaaring gamitin para ma-allocate yung aking area, para ma-allocate yung aking asawa. Diba? Kaya, bilang isang sundalong kanin ng kinakain, hindi ako kasing bobo mo. Ikaw, tae kasi kinakain mo, kaya pati pamilya mo, pinahamak mo. Yun ang kaibahan natin, tulongges ka. Pero kung gusto mo talaga makita ako, yun nga sinasabi ko sa iyo eh. Huwag mo na ako papilahin, pa hindi ako sanay maghintay. Kung talagang lalaki ka, matapang ka, pumili ka, basta isla, yung walang ibang madadamay kundi tayo-tayo lang. Magpakalalaki ka, tado. Huwag mo kong ihulog sa bitag. Utang ina mo ka. Kasi doon, pag nasa isla tayo, yung sinasabi mong talian, hindi na kailangan talian kita. Dahil sa ayot sa gusto mo, lumaban ka man sa akin, sa hindi, talagang kakatayin kita. Maniwala ka sa akin. Para matigil na yung mga kayabangan mo. Doon, hindi ka makakatawag ng pulis doon, sigurado ko. Pati militar. At walang militar na tutulong sa'yo dahil traidor ka. Pati yung pinanggalingan mo,
Lahat binaboy mo, pati mga militar, pati Armed Forces of the Philippines, pati mga pulis. Binaboy mo. Ha? Wala kang sinisino, pati pinanggalingan mo na Armed Forces of the Philippines. Binaboy mo. Hindi nakataka-taka kasi tae ka. Ha? Gusto mong madamay sa pagiging tae mo yung iba na matino. Ha? Yan ang totoo. Ngayon, kung gusto mong makita yung ano ko, hindi ko kailangan i-live dito. Ikaw lang naman may gusto, di ba? Ha? Ang totoong matapang, lumalaban, walang maraming kondisyon. Hindi naman mukha ko ang pagsusuntok ko sa iyo eh. Ha? At lalong hindi naman ako nangangagat para kailangan pa makita ang ngipin ko. Baka pag nakita mong ngipin ko, sabihin mo, si Bugs Bunny. Tangina tando na to. Aga-aga pinapatawa. Walang yan. Pantanggal ka ng ano ng antok. Di ba? Tanginan tong hayop na to. Ewan ko lang ano magiging reaction ng ating mga kababayan dito. Hayop na to. Ang dami-dami mong alam, pila-pila, pilahin ko yung mukha mo eh. Kahit wala namang nakapila sa'yo, sinasabi mo lang may nakapila sa'yo. Sabihin mo, duwag ka. Pila-pila, babalikan, dami-dami mong sinasabi. Ano na? Kunyari, kapag duwag ka talaga, tado, duwag. Pila. Ako may nakapila nga sa akin eh. Mahigit 1,000 eh. Oh, pero uunahin kita. Kahit nasa hulihan ka. Kasi ikaw yung available. Di ba? Ako available ako. Ba't ayaw mo sa akin? Alam mo, pag naghintay ka doon sa 70 mahigit na sinasabi mo, baka busy. O, dapat pagtuunan mo muna ng pansin, lalo-lalo na ating aming mahal na Pangulo. Puro busy. Putang ina mo ka, naghahamon ka doon pa sa mga taong busy. Pangulo yan, busy yan. Buong Pilipinas ang pinaglilingkuran yan. Hindi katulad mo, si Sara lang. Si Sir Romualdez, House Speaker, ganun din, busy yan. Speaker nga eh. Ikaw, hindi ka naman speaker, tayo ka eh. Di ba? O dito ka sa akin maghamon. Ibababa ko na sarili ko sa'yo kung kinakailangan lang. Para lang mapansin mo ko. Ha? Ako na magpapakumbaba kahit mas mataas ang views ko sa'yo. Kahit mas marami subscriber ko kaysa sa'yo. Ako na magpapakumbaba. Please, nakikiusap ako sa'yo. Kung kinakailangan lumuhod ako, tanggapin mo na yung hamon ko sa'yo, hindi punyeta ka. Huwag ka na maraming pasakali. Ha? Puro ka pila-pila. Gusto mo lang lumusot eh. Ha? Duwag, dado, duwag. Ang sarap ano itong matandang to eh. Ang sarap asarin eh. Tatali-tali kapag nalalaman ka. Takot ka nga sa aso. Takot ka nga sa kagat ng ipis, sa kagat pa ng inan to. Alam mo, hindi batayan. Ha? Hindi batayan. Alam mo sa panahon ngayon, maraming traidor. Pwede kang tirahin patalikod nang hindi mo nalalaman. Kaya, kung mautak ka, isang sundalo talaga, ha? Gamitin mo utak mo, may kasabihan eh. Ito kasi sinabi ng lolo ko noon, utak ang gamitin, wag ang utin. Ang utin, gamitin mo yan sa asawa mo. Ha? Pero yung utak mo, gamitin mo para depensahan ang pamilya mo at sarili mo. Yan ang hindi tinuro sa'yo. Baka wala kang lolo. Di ba? O, sige, tuloy natin. Ang problema sa'yo, naghamon ka, nagtatapang-tapangan ka, hindi naman kitang matapang ka eh. Duwag ka eh, nakatakot yung mukha mo. Bobo. Para mo nasabing hindi ako matapang. Talaga naman hindi ako matapang ah. Sa totoo lang, Tado, sasabihin ko sa'yo, takot ako mamatay. Oo, aminin ko sa'yo, magiging tapat ako, takot ako mamatay. Oo, takot ako mamatay. Pero mas takot ako maging duwag. Ha? Mas takot ako tawaging duwag. Takot ako mamatay, sasabihin ko sa'yo. Pero mas takot ako na tawaging duwag. Paklaruhin ko sa'yo. Ngayon, matapang ka. Sabi mo ikaw matapang. Sige, sasakyan kita. Boss, matapang ka. Duwag ako, duwag. O, duwag ako. Pero hahamunin kita. Kailan ba? Gusto ko ngayon na huwag mo kong papilahin.
Kung talagang matapang ka at ang basihan mo yung mas ko, sige go. Pagbibigyan kita dyan. Sabi mo, duwag ang nakamas. Sabi mo yan, di ba? Kailangan panindigan mo yan. Duwag ako kasi nakamas ako. Pero patutunayan ko sa'yo, mali ka sa iniisip mo. Dahil gusto ko pag nakita mo ko, mag-isip ka kahit 1 minuto lang, putang ina, kaya pala nakamas. Natatawa na lang ako dito kay Tado eh. Kaya pala nakamas. Tado. Ha? Oh. Ngayon, duwag naman pala ako. Ba't ayaw mo lumaban? Duwag naman pala si Pipanyo. Laban na. Huwag na akong papilahin. Huwag mo na akong pagtiisin pa. Huwag mo na akong pahintayin. Pag pinaghintay mo ako, pag pinapapila mo ako, strategy mo na lang yan. Strategy mo na lang yan, Tado, kasi duwag ka. Duwag ka sa isang taong tinatawag mong duwag. Duwag ka sa isang taong sinasabi mong duwag kasi mas duwag ka. Di ba? Yun lang yun eh. Oh, ayaw mo lang, partida lang. Ako na nga nagbigay sa'yo ng partida eh. Alam mo palang duwag ako eh. Oh, duwag naman pala ako, di ba? Kaya nga sa lahat ng duwag eh, ako yung humamon sa'yo eh. Di ba? Di ba? Katunayan mo hindi ka duwag. Magturo ka na, sabi mo, sang isla tayo, yung walang pwedeng madamay. Kung gusto mo, ako na magsabi. Kung saan tayo eh. Mag-text ka lang sa akin, mag-message ka sa akin, putang ina mo ka. Nag-message to kagabi, di ba? Nasaan yung message nito? Nasa cellphone? Pakita mo dyan sa screen yung mga message niya. Tinatawagan kita kagabi. Ayaw sumagot. Gusto kong kumpirmahin talaga kung siya to. Ha? Message siya ng message. Banta siya ng banta sa akin doon sa message niya. Kung ano-anong pinagsasabi niya, sinasagot ko. Tinatawagan ko pero ayaw ko sagutin ng loko. Di ba? Yan ba matapang? Tado. Yan ba matapang? Gusto ko sanang malaman kung siya talaga to. Kasi para sure tayo. Diba? Kasi gusto kong i-record na yon. Kasi gusto kong ibigay talaga. Kung hindi siya makapagbigay ng tamang location, ako magbibigay, baka wala siyang alam na isla. Diba? Huwag ka mag-alala, Tado. Ito lang yung duwag na tao na lalaban sa'yo ng parehas. Ha? Ito yung taong lalaban sa'yo ng parehas. Ito yung duwag na lalaban sa'yo. Sabi mo, diba, duwag ako? Yes, tatanggapin ko. Sa'yo na yung pagiging matapang. Tingnan natin kung talagang matapang ka. Diba? Pero dapat panindigan mo yung pagiging matapang mo. Diba? Kasi ikaw nagsabi, matapang ka. Si Pipanyo, hindi. Duwag, di ba sabi mo? Tingnan natin kung anong laban ng isang matapang sa duwag. Baka nakalimutan mo ang isang taong nagduduwag-duwagan pag nasa labanan na parang aso na kahit saan kumakagat. Bobo ka. Isa ka pa namang dating musang, pero ngayon, isa ka na lamang pusa na kumakain. Ha? Alam mo ng ano? Tae. Ha? Ginagamit mo ano yung ano. Alam ko, kaya gusto niyo makita yung mas ko. Dahil para, pag hindi niyo ako kaya, pamilya ko ang titirahin dito. Ano pa yung laro na yan? Kaya nga ito yung una kong naging ano eh. Ha? Naging, kumbaga ito yung naging sandigan ko na noon pa. Ha? Ngayon, siguro naman, hindi ko na kailangan magmas pag magkaharap na tayo, di ba? Yun lang naman yun eh. Napakasimple eh. Napakasimple. Oh, ayaw mo nun, duwag na nga yung humahamon sa'yo, ayaw pa, pipipilahin mo pa. Ang gusto mo yung sinasabi mong ka-level mo, kahit hindi mo naman talaga ka-level. Ikaw lang naman nagsabi na ka-level mo. Dung-dung na to. Oh. Mukhang mataas na yata itong ano natin. Ano ba, tutuloy pa ba natin ito? Sa susunod na iba. Okay. Lapas mo yung mukha mo. Lapas mo yung kagwapuhan mo. Ako nakalabas eh. Oh, maingit ka pa. Sabi mo, anong klaseng sundalo yan? Hindi gasgas. Tanga ka pala eh. Hindi gasgas. 1995 ako umalis. Mula 95 hanggang ngayon, anong tingin mong ginagawa? Hindi ako Hindi ako nag-aalaga ng mukha. Gago ka pala eh. Ay, Dado, ito pala yung pag-aalaga mo sa mukha. Ano pa kaya kung pinabayaan mo mukha mo, no? Itong yung mukha yan. Ang sabi ko lang, walang gas-gas, pero hindi ko sinabing makinis ang balat mo. Ha? Yung mukha mo, mas maganda pa nga balat kalabaw eh. Hindi ko sinabi na ano ka ha.
Ang sabi ko lang sa'yo, walang gasgas. Kasi nga, pag may gera, nagtatago ka. Hindi ka nakikipagsalpukan, hindi ka nakikipag man-to-man. Ang ginagawa mo, utos ka lang ng utos doon sa mas mababa sa'yo. Habang nakakover ka. Itang ilang mukha na, pinagmalaki mo yung pagmumukha mo na yan. Iskuba ko nga lang yan eh. Mas makinis pa nga sa'yo yung ano ng bunot ko eh. Di ba? Nakakita na ba kayo ng bunot? Mas makinis pa nga eh. 1995, wala ka na sa serbisyo. Kaya pala. Hindi lang kinakalawang yung utak nito. Talagang may tae na. May amag na. 1995 pa wala eh. Diba? Tagal na. 1995, 6 na 7. Diba? Sobra na pala. Sobra na. Magti 30 years. Tama ba? Hindi ako nagkakamali. More than 30 years. O, kaya naman pala gano'n. Baka naman ang utak nito, nung panahon pa ni Kopong-Kopong, ang pagbabalik ni Boyta eh. Di ba? Pagbibigyan kita, para sa'yo yung nakamas, bakla, duwag, sige, go. Ngayon, ayaw mo ba nun? May humahamon na sa'yo na duwag? Utangin na ba naman, ikaw lang yung matapang na takot sa duwag. Ha? O, tago. Sipipan yung duwag. Pero yung duwag na to, kinakatakutan mo. Kasi gumagawa ka pa ng ibang kwento, gumagawa ka pa ng ibang dahilan. Mas lang. Liit naman ng dahilan mo. Ha? Ayun naman pala, nanggaling na rin sa bunganga mo, yung nakamas, duwag. Kaya pala hinamon kita. Ha? Alam mo, Tado, bago ka magsalita, isipin mo muna, ha? Baka hindi ka pa nakakita ng nakatakip sa mukha. Baka hindi mo kilala si Batman. Ha? Kilala mo ba si Batman? Ha? Kaya hindi porkit nakatakip ang mukha, hindi matapang. Hindi porkit nakatakip ang mukha ay walang kalaban-laban. Ha? Minsan, isipin mo rin kaya nakatakip ang mukha niyan para sa umpisa pa lang, hindi siya katakutan. Minsan din, isipin mo, yung mga pulis nga, di ba? Pag nagre-raid, pag mayroong pinapasok ng mga operation, lahat yan, nakabonit pa nga iba dyan eh. Diba? Nakatakip, salamin, nakasalamin yan. Para proteksyonan ng sarili nila pagkatapos nilang gumawa ng isang operation. Eh, itong si Tado, dahil 1995 nga to wala na sa serbisyo, hindi niya naabutan yun. Kaya hindi na siya updated doon. Diba? Yung kanyang sinasabi, ano na lang to eh. Kumbaga, salitang bata. Ang batayan niya, mas. May putang na, meron nga sa akin mga vlogger dyan, iba pa eh. Mukha ng cartoons yung nakalagay dun sa vlog nila eh. Diba? Maraming mga vlogger dyan, na mukha ng AI yung ano, diba? Hindi niya talaga mukha yung nandoon. Tama? Ha? Tado, huwag na maraming sinasabi. Umasa ka na kasi, lumaban ka na kasi, pero huwag yung pahintay-hintay, putang ina mo ka, mamamatay ka na lang, baka hindi pa tayo magkita. Ako yung hindi busy, ako yung anuhin mo. Lahat kasi ng hinahamon mo, yung mga, alam mong mga tao hindi lalaban sa'yo, gago ka. Ito tuloy na sinasabi mong duwag na humahamon sa'yo, naghihintay sa'yo, ayaw mo. Pinagpipilitan mo yung sarili mo na pansinin ka ng Pangulo, hindi ka papansinin ng mga yan dahil hindi lumalaban sa tae. Sa amoy mo pa lang, hindi ka lalabanan ng mga yan. Dahil isa kang kadiring sundalo na kung saan, sundalong tae. O, masyadong mahaba na yata itong ano natin. Sa susunod na, i-continue natin ito ha. Ito, paalala mo sa akin kasi masyado na tayong mahaba. Alam mo sa kakakwento natin dito, sa kakapag natin komento, pati ako nangangamoy tayo na dito kay Dado. Naliligo mo na ako, putang ina to, lakas ng singaw nito. O yun, Tado ha, doon sa mga kababayan natin. O, sabi ni Tado, duwag daw ang inyong lingkod. O, di ba? Sabi niya, duwag. O, di dapat siya matapang. E di, huwag nang patagalin. Duwag naman pala, pabor nga sa'yo yun eh. Huwag na maraming dahilan, huwag na maraming palusot, huwag na kasi may nakapila. Dapat yung harapin mo kung sino yung bakante. Ganun yun, putangin na mo ha. Malapit ka lang sa akin dito, puntahan kita sa bahay, kaltokan kita. Dami mo sinasabi ka. Estilo yan, marami na akong nakalaban, Tado. Sa totoo lang.
Ha? Marami na akong nakalaban, Tado. Kaya sasabihin ko sa iyo, huwag ka masyadong maingay. Ha? Huwag ka masyadong feeling ano ka feeling kung sino kang matapang ka Ha? Gawin mo. Huwag ka mandamay ng tao, huwag ka mandamay ng lugar, doon tayo sa isang lugar na kung saan, doon na rin kita ililibing. Ha? Gusto ko kasi pag tinanggal kita, pinatay kita, doon na rin kita gagawa ng krus. Ha? Ang ina mo ka, ang dami mong rason, ang dami mong paetseng. Kung matapang ka talaga at duwag ako, pakita mo. Pabor na nga sa iyo, sabi mo duwag di duwag pala yung hahamon sa'yo. Bakit? Kailangan mo pa mag-request ng kung ano. Makikita mo naman talaga mukha ko pag naglaban tayo Di ba? O, kung sino man duwag sa atin, ikaw yun. Dahil ang dami mong pasakalye, ang dami mong mga request, para kang bakla. Ha? Para makita natin. Di ba? Wala to, puro kayabangan na lang to mga minamahal ko mga kababayan. So, para sa akin, wala to. Ito naman yung sundalong tayo. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo. Muli po, tulad ko rin sinasabi ng link. Abangan niyo po yung mga susunod na komento natin dito sa tayo na to. At ako'y matutulog muna dahil habang tumatagal, pati paligid ko nangamoy tayo Di ba? Muli po, tulad ko rin sinasabi ng link. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.